Mamaya ako na kayo sa shoutout ha. Buong Cereza Force family, sige na nga, hindi ko kayo matiis eh. Loida, Chabente, o yan, nandiyan si Monets ng Cereza Force, si March ng Cereza Force, yung founder na magaling mag-countdown ha, nandiyan din yung founder ng Cereza Force na si Chaycher, si Aurelia Adena, Alonely TV, Joel Q, sino pa? Si Viola G, sino pa nandiyan sa taas, bandang taas, for sure, nandiyan din si Madam Chris Rose, mga bossing, no? Game na ho, mga kababayan. Puro game. Tato, nandiyan na din. Oh, puro game. Pero ito, umpisahan na po natin talaga. Umpisahan lang natin dito sa nakita ko na ipinapakalat nila. Tapos, rekta na po tayo agad kay Mima Alicia, mga boss, no? Nakita ko lang ho, mga boss, na merong nagpapakalat pala na naman ho, ano? Meron nagpapakalat na naman po mga kababayan na ang tatay daw po nila na si dating Pangulong Duterte ay makakalaya na next week. Yan po, ayan, mismo po. So, ano sabi? Opinyong tunay. Oh, confirmado na daw po mga kababayan. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha ito confirm, no? Tatay Digong will be released next week daw po mga kababayan. Next week, and then August, no? The entire Philippines will celebrate. Sandali, hindi lahat. Ano po? Kami ay sumusuporta doon sa mga di umano na nabiktima nung panahon ng tukhang na wala namang kinalaman sa pagdating po sa ipinagbabawal na gamot, no? Tapos yung kanilang kaanak o kapamilya ay nasama doon sa mga namatay. Kami ay sumusuporta doon. So, kung sasabihin ninyo na buong Pilipinas ang magse-celebrate para dito sa pinapakalat ninyo, ewan ko kung fake news ho ito. Dahil wala naman ho ako naririnig talagang ganyan na balita, mga bossing eh. No? Wala din akong naririnig na balita na ang ICC ay mabubuwag na. Hindi kami kasama doon sa magse-celebrate kung mapapauwi ng ganun-ganun lang si dating Pangulong Duterte. Dahil ang gusto namin, magkaroon ng hostisya kung talaga bang yung mga nabiktima nung panahon ng tukhang niya, no, ay kinakailangan makakuha ng katarungan po, no? Except daw doon sa mga addict, yun, ganyan. Yan ho yung lagi nilang pambala ng mga DDS na kapag tayo po ay hindi sumusuporta sa mga Duterte, ay addict, bayaran ang tawag nila sa atin. Lumang tugtugin na yan. Ano? Lumang tugtugin na yan. Ngayon, kapag lumagpas itong darating na linggo, no? Itong isang buong linggo, at hindi na naman po nangyari ito. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung yung kanilang mga tagasunod, taga-subaybay, Ma'am Jane Wanson, ay maniniwala pa din. Ito po ay isa sa dahilan kung bakit yung kanilang mga supporters ay paubos po ng paubos. No? Dahil po sa kagagawa nila ng mga fake news na mga ganito. Ruben Catenza, may narinig ka ba na ang ICC ay mabubuwag na? Wala naman ho, di ba mga kababayan? Wala naman po. Bagkus, tuloy-tuloy lang po sa investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Tuloy natin. Confirmed. May confirm pa ha. Talagang ano sila, ano tawag doon? Kumbinsido sila ha, na makakauwi. No? Alam niyo po mga kababayan, meron pang isa sinasabi sila na dati yung si Trump naman daw ay bubuwagin yung ICC. No? Parang ang hirap po noon mga kababayan kasi po halos ilang daang bansa po ang sumusuporta sa ICC, mga boss Chipamo sir. At hindi lang po basta-basta ganun yun. At saka kung sinasabi ng mga DDS, ng mga vloggers
wala nang hawak na kaso ang ICC at si dating Pangulong Duterte na lang ang kaso ng ICC. Hindi ho totoo yun. Madami pong kakosa, no, ang dating Pangulong Duterte doon sa loob, mga kababayan. Sabi ni Ruben Catensa, lalabas yan, wala nang hininga. Wala labas yun. Hindi. Yung mga ganito pong komento, kagaya nung kay Sir Ruben Catensa, no? Masasabi ko po na ano lang naman po yan eh. Real talk lang naman po yan eh. Di ba? Mona Lisa, sa Bailon. Oh, Mona Lisa Bailon. Di ba? Real talk lang yan, mga kababayan. Bakit po? Ilang taon o ilang gulang na po ang dating Pangulong Duterte? 81 anyos na po, mga kababayan. At ilang taon yung paglilitis na ginagawa sa kanya? 10 taon daw po ang itatagal niyan. Ano po? Pero inyo, tingnan nyo, kada hearing, ilang buwan ang pagitan? 6 na buwan po, mga kababayan. Yung pagitan ng mga hearing. So, nagtataka ako, kung yung mga depensa o yung kampo ng dating Pangulong Duterte, kung totoo talaga na walang kinalaman at hindi lumabag sa batas si dating Pangulong Duterte, hindi nag-abuso sa kanyang panunungkulan si dating Pangulong Duterte at alam na alam nilang ipagtanggol, edi sana ho nagmamadali na sila dyan. No? Ang request sana nila kaysa doon sa mga interim release na walang kakwenta-kwenta ay madaliin yung mga hearing ng kaso. Baka nga kung maaari, kung talaga ready sila, sabihin nila, every week na lang mag-hearing na tayo para matapos na at maipaliwanag na namin. At etong tatay namin ay makauwi na agad. Di ba? Makauwi na agad. Kasi habang tumatagal po, na ang sitwasyon, ang nangyayari, ang nakikita natin, pinapatagal nila. Habang tumatagal po yan, mga kababayan, lalo pong tumatagal na nakapiit o nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Lalong nagdurusa ho, mga bossing. Or, baka, ito pong sitwasyon ng dating Pangulo ay talagang gagamitin para sa 2028. Nakakatakot, no? Baka mamaya, kung ano gawin nila sa dating Pangulong Duterte, mga bossing. Tapos, isakto, bago mag-eleksyon, biglang natsugi. Malay mo, merong makain. Tapos, bago mag-eleksyon mangyari, sabihin, ayan, wala na si dating Pangulong Duterte, no? Ganyan yung gawin nilang style. No? Tapos, pag-eleksyon na, maghihiganti tayo, ganito, ganyan, gagamitin para sa 2028 election, mga kababayan. Pero yung sinasabi, nalalabas na si dating Pangulong Duterte next week, ewan ko lang. hindi ko lang alam. Ano po, mukhang mahirap po yan, mga bossing.